Matapos ang isang misteryosong hindi pinangalanang virus na pumatay sa bawat tao, si Philip Miller ang huling tao sa mundo. Namumuhay siya ng nag-iisa sa nakaraang taon at nagmamaneho sa Amerika upang maghanap ng mas maraming tao. Pumunta siya sa bawat estado, gumagawa ng mga anunsyo sa mga walang laman na lungsod at nagnanakaw ng mga artifact at painting mula sa mga museo. Matapos ang nabigong misyon na makahanap ng mga tao, nagpasya si Philip na bumalik sa kanyang bayan, Tucson. Gayunpaman, sa huling pagtatangka na makahanap ng sinuman, isinulat niya ang buhay sa Tucson sa bawat billboard na kanyang makita. Sa Tucson, pumunta siya sa kanyang maruming apartment at pinagsama-sama ang lahat ng kinakailangang bagay bago magtungo sa isang gated community sa mas marangyang bahagi ng lungsod. Pumili siya ng pinakamalaking bahay at idineklara ito bilang kanyang bagong tahanan. Ginugol niya ang susunod na ilang araw sa pagdekorasyon ng bahay gamit ang lahat ng mga sikat na painting, isang banig mula sa White House, isang bungo ng dinosaur, mga Academy Awards, at marami pang ibang artifact na nagkakahalaga ng bilyon. Ipinagmamalaki niya ang katotohanan na nakapag-save siya ng milyon-milyong dolyar. Ipinagmamalaki si Nicolas Cage. Araw-araw bago matulog, sinisiguro ni Philip na humingi ng tawad sa Diyos para sa labis na pagmamasturbate at umaasa na makikita ang mukha ng kahit isang babae bago siya mamatay. Sa kabutihang palad, mayroong marami pang mga sasakyan na maaari niyang gamitin upang magmaneho. Pumunta siya sa grocery store sa kanyang underwear at pumasok gamit ang baril. Sa loob lamang ng isang taon, lubos na niyang nakalimutan ang mga pangunahing asal. Ngayon na wala siyang sinuman na dapat ipakita, ginagawa niya rin ang lahat ng bagay na isang impulsive na desisyon. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang buhay, at siya ay naging isang halimaw. Nagsimula siyang mag-isip ng positibo, ngunit kasalanan niya na patuloy siyang nakakaranas ng negatibo. Nagsimula siyang mag-isip ng negatibo at ang kanyang mga iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Nakita niya ang kanyang sarili sa isang selda sa gitna ng kanyang apartment, natatakot sa dino, at natatakot sa hapunan at kape. Alam niya na ang Diyos ay mabuti lamang kung siya ay mabait at siya ay isang tao. Hindi siya natatakot na maging isa na basta hayaan ang lahat na mahulog mula sa kanyang ulo. Mayroon siyang lakas ng loob na maniwala na ang tanging bagay na hindi niya magagawa ay pumasok sa bahay. Natakot siyang maniwala na ang mga bagay ay magiging mali. Alam niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ito ang kanyang ina, ang kanyang buhay, at ang mga tao sa pangkalahatan. Ang eksena ay lumipat sa pagkatapos ng ilang buwan. Ang malaking mansyon na tinitirhan ni Philip ay naging isang tambakan ng basura. Puno ito ng plastik at mga lata na hindi niya kailanman nilinis dahil wala namang kahulugan dito kahit papaano. Hindi siya naligo sa loob ng mga araw at nagsimula ng mamuhay tulad ng isang hayop. Walang tumatakbong tubig sa bahay at ang banyo ay natatakpan ng mga plastik na bote. Kaya sa halip, gumawa si Philip ng butas sa springboard at ginamit ang pool bilang kanyang banyo. Puno rin niya ng margaritas ang kiddie pool at naliligo dito habang sabay na umiinom mula dito. Sana hindi niya kailanman malito ang dalawang pool. Pagkatapos, isang araw, pumunta siya sa bar at nagdrawing ng mga mukha sa mga bola, binibigyan sila ng mga pangalan at personalidad. Nakikipag-usap siya sa kanila na parang sila ang kanyang tunay na mga kaibigan para lang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Sa gabi, dinala niya ang isang bola na pinangalan ng Gary sa isang tindahan ng damit at nagpasikat sa isang mannequin na siya ay may crush. Nang masaktan ng kanyang braso, nawalan ng bait si Philip. Nagpasya siyang ayaw na niyang manirahan sa parehong lugar. Pumunta siya sa kalapit na burol upang isagawa ang hindi maisip. Nagpaalam siya sa lahat ng kanyang mga kaibigang bola, nangangako na aalalahanin sila magpakailanman. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa burol ng buong bilis. Bigla, nakita niya ang usok na umaakyat mula sa malayo at huminto ang sasakyan ilang segundo bago ito bumangga. Halos hindi makapaniwala si Philip sa kanyang mga mata. Agad niyang sinundan ng usok at umabot sa isang trailer na malinaw na tinitirhan ng isang tao. Pagkatapos, napansin niya ang isang bagay na matagal na niyang hinihiling. Nagulat siya nang makita na may isang tao na nag-iwan ng kanilang bra upang matuyo sa araw. Inamoy ni Philip ito at labis na nahulog sa pagkabigla na nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakita niya may isang magandang babae na humahawak sa kanyang mga hita. Sa mapang-akit na paraan, nangako siyang tutuperin ang kanyang mga hangarin at hinalikan siya. Masaya si Philip sa halik bago siya magising at mapagtanto na siya ay nananaginip. Ang babae sa harap niya ay hindi gaanong kaakit-akit at mas matanda. Ginagawa niyang CPR siya upang maibalik siya. Nagtakbuhan sila mula sa isa't isa, naguguluhan sa pagtingin sa isa pang tao pagkatapos ng napakatagal na panahon. Tinanong ni Philip siya kung nasaan ang magandang babae. Hanggang ituro niya, dapat siyang mag-alala tungkol sa kanyang basang underwear sa halip. Lumabas na siya ay umihi habang siya ay nawala ng malay. Kahit sa ganitong sitwasyon, iginiit ni Philip na siya ay lumalangoy mula sa harap kanina, na siyang dahilan kung bakit basang-basa ang kanyang underwear. Agresibo siyang nagsimulang ipaliwanag na hindi siya umihi, na nagdulot ng panik sa babae. Naglabas siya ng baril, humihiling sa kanya na lumayo. Nagulat si Philip, sa wakas ay umamin si Philip na siya nga ay umihi at nahihiya. Matapos silang pareho na kumalma, nagpakilala sila sa isa't isa. Ang pangalan ng babae ay Carol. Dati siyang analyst bago ang virus at naglalakad-lakad sa Amerika matapos mamatay ang lahat. Nakita niya ang buhay sa Tucson sign at pumunta dito upang tingnan kung siya talaga ang huling tao na buhay. Bagaman si Philip ay sabik na makatagpo ng isang babae, hindi siya masyadong nasisiyahan na makita si Carol. Paulit-ulit niyang itinatama ang kanyang gramatika, hindi nauunawaan ang kanyang mga biro, at patuloy na nagsasalita tungkol sa mga hindi kaugnay na bagay. Matapos makipag-usap ng ilang sandali, nagpasya silang magmeneho sa grocery store. Sa daan, nagreklamo si Carol tungkol sa kanyang pagdaan sa stop sign.
Sa kabila ng pagtatalo ni Philip na walang trapiko, nananatili siyang matigas na kailangan nilang sundin ang mga patakaran o kung hindi man ay magsisimula silang mamuhay tulad ng mga hayop. Upang mapabuti ang kanyang pakiramdam, huminto siya sa isang sign at tumingin sa magkabilang panig, kinukumpirma na walang dumadaan sa kalsada. Hindi tumitigil ang kanilang pag-aaway nang makarating sila sa grocery store at nagpark si Philip sa handicap na lugar. Nakarating sila sa kanilang ikalimang argumento ng araw na iginiit ni Philip na ang imahinasyong handicap na tao ay may maraming espasyo upang iparada ang kanyang sasakyan. Nang patuloy pa ring pinipilit ni Carol na iparada siya sa ibang lugar, pinatakbo niya ang sasakyan ng diretso sa tindahan. Pagkatapos nito, pumunta siya upang mag-tour sa kanyang bahay at nadismaya sa paraan ng kanyang pamumuhay. Mayroon siyang dalawang swimming pool, isa na puno ng dumi at ang isa ay puno ng basura. Inakusahan din siya ni Carol ng pagnanakaw ng mga painting kahit na iginiit niya na wala ng pagmamayari ang mga ito. Kinabukasan, pumunta siya sa tindahan at humingi ng pera. Matapos ang tour sa bahay, sinabi ni Philip na siya ay bumalik na sa kanyang campsite. Kinabukasan ng umaga, ginising siya ni Carol na naglilinis ng kanyang bahay. Pinipilit siyang kumuha ng mga gamit sa paghahardin at paglilinis mula sa tindahan dahil kailangan nilang magsimulang mamuhay tulad ng mga tao. Sa gabi, pumunta si Philip sa kanyang mga kaibigang bola at nagreklamo tungkol kay Carol. Kahit nakilala lamang niya siya sa loob ng isang araw, pakiramdam niya ay parang sila ay isang mag-asawa na desperadong kailangan ng diborsyo. Sa sumunod na umaga, mas lumala ang mga bagay para sa kanya habang siya ay lumipat sa bahay sa tabi. Sinubukan niyang palayasin siya. Napilitan siyang umalis sa bahay, ngunit si Carol, bilang si Carol, ay nagmatigas. Tinanong siya kung natatakot siyang makita na hubad at bilang sagot, inalis ni Philip ang kanyang pantalon. Sa wakas ay tinukoy ni Carol ang elepante sa silid at binanggit ang paksa ng reproduksyon. Sa tingin niya sila ang mga napiling tao na binigyan ng tungkulin na muling punuin ang mundo. Sinabi ni Philip na hindi siya matutulog sa kanya kahit na siya ang huling babae sa mundo na totoo sa kasong ito. Sa susunod na eksena, nasa kanyang paglabas na banyo siya nang lapitan siya ni Carol. Gusto niyang makahanap siya ng paraan upang alisin ang masamang espiritu. Sinubukan niyang makakuha ng tumatakbong tubig sa kanilang bahay. Sa ganitong paraan, makakapagtanim sila ng mga kamatis at iba pang prutas. Nang tumanggi siyang tumulong, sinubukan niyang suolan siya ng sariwang mga kamatis, ngunit wala siyang pakialam. Dapat niyang malaman na mas mabuti pang subukan ng suolan ng isang lalaking umuupo mula sa diving board. Gayunpaman, nang dumilim, pumasok siya sa kanyang hardin at kinain ang lahat ng kanyang mga gulay. Kinaumagahan, kumatok si Carol sa kanyang pinto at nakita siyang natatakpan ng natirang mga kamatis. Iginiit pa rin ni Philip na hindi siya ang nagnakaw ng mga ito. Napansin din niya na nasaktan si Carol sa kanyang binti. Habang sinubukan niyang ilipat ang tubig sa kanyang bahay, hindi siya makagawa nito. Sinubukan niyang ipaalis siya mula sa isang manhole. Ilang araw mamaya, sumuko siya sa pagsisikap na mamuhay tulad ng isang disenteng tao. Nakita ni Philip na ginagawa niya ang isang panlabas na banyo sa isang fountain, ginagaya ang kanyang swimming pool na banyo. Sa tingin ni Carol na maaaring hindi sila ang mga napiling tao, kundi sa halip ang mga nakalimutan na walang layunin sa buhay. Wala silang kakayahan na lumikha ng isang buong sibilisasyong tao kapag hindi nila kayang ayusin ang isang banyo sa kanilang mga mansyon na nagkakahalaga ng milyon. Si Philip, na sanay nang makita si Carol bilang isang optimistikong tao, ay nakakaramdam ng awa para sa kanya. Pumunta siya sa tangke ng tubig ng lungsod at nagayos ng paraan upang diligan ang hardin ni Carol. Sa wakas ay masaya siyang makita ang magandang bahagi sa kanya at inimbitahan siya sa hapunan. Sa gabi, nasisiyahan si Philip sa isang organikong pagkain pagkatapos ng mahabang panahon. Nabanggit ang paksa ng sex, at sinabi ni Philip na handa na siyang makipagtalik sa kanya ngayon. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ayaw ni Carol na makipagtalik bago ang kasal. Sa simula ay tumawa si Philip, iniisip na ito ay isang biro, ngunit siya ay seryoso. Kahit na ang ideya ay katawa-tawa, nagmungkahi siyang mag-propose upang mapabuti ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo. Sa wakas, nagpasya silang magpakasal sa susunod na araw. Sa susunod na eksena, nasa simbahan sila na sinasabi ang kanilang mga panata. Iniisip ni Philip na hindi ito kinakailangan ngunit sumama pa rin sa akto. Nang lumabas sila mula sa simbahan, sinalubong sila ng isang grupo ng mga bisita. Nagmumuni-muni si Philip na nagkamali siya at sumigaw. Pagkatapos ay nagising siya sa kanyang kama, nagpapasalamat na ito ay isang panaginip lamang. Kailangan pa niyang tingnan ang bintana upang matiyak na ang karamihan sa mundo ay patay pa rin. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Carol sa kanyang bahay na may pagkain. Iniisip niyang dapat silang pumili ng Pangulo ng Estados Unidos. Sa pamamagitan ng pagboto, ito ay walang silbi ngunit pinili ni Philip ang kanyang sarili at naging Pangulo ng walang pagtutol. Pagkatapos ay nag-enjoy ang dalawa sa spaghetti at raisin balls, na sa tingin ni Carol ay isang magandang alternatibo sa meatballs. Pagkatapos nito, dumating na ang araw ng kasal. Inihanda ni Carol ang mga dekorasyon at cake habang si Philip ay inatas ang kumuha ng mga singsing para sa kanila. Gayunpaman, sa halip na kumuha ng mga singsing, nagdaos siya ng isang bachelorette party para sa kanyang mga kaibigang bola, nagsisindi ng apoy sa mga random na bagay sa isang parking lot. Pumunta pa siya upang magpaalam sa mannequin. Nandyan pa rin sila, sinasabi sa kanya na palagi siyang mananatiling pag-ibig ng kanyang buhay. Sa pagtatapos ng araw, pumunta siya sa simbahan kung saan inihanda ni Carol ang isang recording na mag-o-officiate ng kanilang kasal. Matapos ang maikling panata, oras na upang palitan ng mga singsing. Dito natuklasan ni Carol na hindi niya nakuha ang mga ito. Nalaman niyang siya lamang ang naglalagay ng pagsisikap at tinawag ang kasal. Pagkatapos, kumatok si Philip sa kanyang pinto, sinusubukang makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya sumagot.
Kaya't sinira niya ang harapang pinto gamit ang martilyo at pumasok sa bahay. Sa kanyang sorpresa, siya ay naglagay sa kanyang sariling bulsa, talagang naglagay ng pagsisikap upang idekorasyon ito. Naghanda pa siya ng cake para sa kanila na may kanyang estatwa sa itaas. Nakaramdam si Philip ng labis na sama ng loob sa kanyang ginawa at humingi ng tawad sa kanya. Ipinahayag din niya na hindi niya talaga gusto ang kanyang personalidad o ang pagkain na niluluto niya, ngunit kahit na gayon, natutuwa siyang umiiral siya dahil kung wala siya, hindi siya buhay ngayon. Sa sinabi na iyon, dinala ni Philip siya upang gumawa ng isang espesyal na bagay. Sa susunod na eksena, pumunta sila sa isang tindahan ng alahas, kung saan nakuha ni Carol ang lahat ng mga singsing na gusto niya. Sa wakas ay na-officiate nila ang kasal at idineklara silang mag-asawa. Sa gabi, ang dalawa ay nagtalik, ngunit ang karanasan ay hindi kung paano inisip ni Philip na magiging. Hindi mapigilan ni Carol ang kanyang pagsasalita sa buong gabi na gumagawa ng mga kakaibang pahayag na sa tingin niya ay mainit. Kinabukasan, nakita niya siyang naglalaro ng racquetball sa kanyang bahay. Inisip ni Philip na muling magrereklamo siya, ngunit sa kanyang sorpresa, gumawa sila ng mga fireproof suit at sinindihan ang isa't isa. Nagpatakbo sila ng bulldozer sa mga lata ng serbesa at pumunta upang makilala ang ex-girlfriend ni Philip na isang mannequin. Si Carol ay nakipag-usap sa kanya ng ilang sandali bago siya bugbugin dahil sa pag-akit sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, si Philip ay natutuwa na pinakasalan siya at iniisip na ang kanilang buhay ay maaaring maging katanggap-tanggap. Habang nagmamaneho sila pabalik sa bahay, bigla silang bumangga sa isang limo sa isang junction. Nagulat, tumakbo si Philip sa sasakyan at nakita ang isang magandang babae na lumabas dito. Sa sandaling akala niya ay masaya siya sa kanyang asawa, nagsimula siyang magsisi. Salamat sa panonood.